mean, That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information, Ano, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? Galing. So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. O, tingnan nyo, react kayo. I cannot answer to that, Your Honor. Senator, Ang galing ito yung tanong na grabe. Judge Allen, Yes. kindly wind up. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. Anyway, ito pa yung isa. Kaya ko pinapakita ito kasi tignan natin kung paano siya mag-react at hindi siya makadiretso na sasagot ka agad doon sa tinatanong. Dito, mapapansin natin talaga na ang galing talagang magtanong itong si Senator Alan about dito sa cross-examination. Diba? So ito pa yung isa. Ang focus lang ho namin Yes. as The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. Oh. hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your Honor, May you answer first. Did you talk to the CIDG? no, Your Honor. hindi. No. Hindi. But nag-imbestiga din sila, di ba? I think so, Your Honor, kasi may statement sila. Kita niyo? I think so. So, ibig bang sabihin, wala siyang alam talaga. Ang argument, inimbestigahan ng mabuti. Ayun, ito yung kompleto. Tingnan natin yung kompleto. Ito, mag-react po tayo. Ano po yung masasabi nyo? Sa facial expression pa lang ng tinatanong ni Judge Cayetano. Tingnan natin. No? Susundan ko na yung kay Senator Win, Senate President. No, Yes po, Your Honor. yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether may threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the President? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So, I asked Agent John Mark Calilum, hindi daw niya kinausap ang sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So Opo. did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President? Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan ho sila. Meron ho kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang ho namin is The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your Honor, May you answer first. Did you talk to the CIDG? no, Your Honor. hindi. No. Hindi. But nag-imbestiga din sila, di ba? I think so, Your Honor, kasi may statement sila. So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Pansinin niyo mga kabunets, mga kababayan, medyo pangiti-ngiti siya eh. Hindi kayo nahuhuli to sa bibig talaga, isda. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the Yeah. intelligence service, Your Honor. Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba? Yes, Your Honor, our affidavit of Tapos investigation. kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat, no? Verification ng ano po, Your Honor? Ng, Sa dulo, nag-sign kayo ng verification. verification of non-forum shopping, Your Honor? Yes. And Opo. that, aside from non-foreign shopping, give me some latitude because to explain the question.
We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records. Yes, Your Honor. Yeah. So may mali ba dito? Factually, wala. Na-review mo naman to, no? May konting typo dyan, which is Hindi normal typo, naman. Your Honor. factual. So far as I'm concerned, Sino lahat po ba yun- nag-prepare? ang team po namin with the... Tapos pinapirma sa inyo? Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong, mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yon. Then ito yun. someone And then, typed it up, then you signed. I asked this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional. The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin. Okay. Yun yung utterances, Your Yeah, Honor. I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Ito yun ito yung nasilipan ng husto. Bakit kailan pa naging Department of Department of Justice? Diba? Kailan pa naging Department of Justice? Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor, Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Ang alam namin, sorry po. Yes, sir. Go ahead, sir. Yeah, Department of Education ang alam Yeah. namin. So, kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata. Yes, sir. But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition. Yes, sir. Di ba? Opo. Oh, so that wasn't on point kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Di ba? So halimbawa, pag sinabi ko sa yung pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act? Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition, Yes. sir. No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito because you keep mentioning we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, Gusto po namin... sa reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya? Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024. Other yes. than... That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information. Ano, hindi ba klaro sa video
na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House. So sabi niya, pag pinatay ako, Oh. patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. No, di ba? Galing. I cannot Oh. answer to that, Your Honor. Senator Teka, ba't ayaw niyang sumagot? Ito, kayo na po mga kababayan, mga kabunits, dito sa mga tanong ni Senator Judge Alan Cayetano, sa tingin niyo po, bakit hindi siya makadiretso na makasagot? No? Alam naman nila na ang may argument yung BP at yung President. Tama yung sinasabi ni Senator Alan. Ba't di siya makasagot? Baka gamitin sa kanya. Kaya ibalik natin konti lang ha. Comment lang po kayo dyan sa baba. Basahin po natin kasi at least dito upload lang yung video na ito. So babasahin po natin. I-share po natin itong mga info kasi napakahalaga po itong basehan natin para mabigyan tayo ng kuro-kuro kung ano ba talaga yung pinupuntirya na gusto lang talagang ipitin si BP Sara, no? So ang galing talagang katanungan ito, no, yung defense baka yun oo nga yung dahil ginigipit si BP Sara noon na may mga threat din sa kanya tapos tinanong ng vlogger na baka ubusin kayo bigla siyang sumagot ng ganun kasi parang defense mechanism ayon po kay Senator Alan. Sige, pwede po kayong mag-comment diyan po sa baba and pa-like po itong video. Sige, ito Yung Vice President magpapapatay sa kanya. Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information, Hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? 'Di ba? Sino pong agree sa inyo yung sinabi ni Senator Alan, 'di ba? Tatlo lang naman yung yung umiipit sa kanya, 'di ba? Ito tinanong hindi siya makasagot, sabi niya So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Alan, kindly Okay, hanggang dito na lang po yung video natin sapagkat gusto ko lang pong emphasize sa inyo na huling-huli ba? Nahuli ba ni Senator Alan yung way of questioning talagang mapapatigil talaga yung mga witness. Okay, so subscribe po sa mga hindi pa nakapag-subscribe and put your comment, reaction, babasahin po natin at re-replyan po. Abangan po natin ulit sa sunod na upload ko para magpagbigay po tayo ng reaction. So para sa akin dito, napuntusan ulit yung witness, yung witness si Lutok, napuntusan ni Judge Alan kasi sabi nga niya kung talagang yung una pa lang, bakit hindi nila inimbestigahan nila ng maayos? Bakit hindi nila tinanong yung mga PSC unang-una, yung mga PSC, yung mga ibang kasamahan nila? Wala 'di ba? Hindi niya alam. Hindi na kung may usapan. Anyway, maraming salamat. Don't forget to subscribe and see you sa sunod. Pansamantala, tayo ay